Magandang umaga po, Sir Dex. Magandang umaga po, Ma'am Helen Sarita, tagapagtatag ng Filipino Poets and Blossoms o FPB na may 1,300 plus na miyembro. Parang hindi Magandang araw natin din. akalain, no? Magandang araw din sa mga miyembro ng FPB na nanonood pagka in-upload itong panayam na ito. Opo. So, napakaganda kasi pareho tayong walang handa. Ano po, Sir Dex, marami kasi tayong mga bago. So, tayong mga pioneers sa Filipino Poets and Blossoms, tagang kilala na natin ang isa't isa. So ngayon, bigyan kita ng panahon para magpakilala sa mga bago nating miyembro sa Filipino Poets and Blossoms. Okay po. Ako po ay si Dex Amoroso. 22 years old. At kasalukuyan nakakailang managalog. At kasalukuyan nakatira sa Singapore dahil sa kahilingan ng kliyente ng kumpanya ng asawa ko na magtrabaho siya on-site, on-client site. Dito na po kami nakulong ng pandemya. Ako po ay nakapagtapos ng kursong computer science. Ngunit naligaw po ng landas at napunta sa quality field. Nagkaroon ako ng hamon sa kalusugan at napilitan akong magbitiw sa trabaho. Dahil sa yung araw-araw po na pag-commute sa Metro Manila, mas nakadagdag sa akin, nakasama sa aking kondisyon. So naisipan ko pong magpalit ng karera at pasukin ang mundo ng pagtuturo. Kumuha ako ng unit sa professional education, ngunit nung ako ay kumuha ng pagsusuri sa licensure para sa mga guro, yung LET, ay hindi ako pinalad. Bumagsak ako sa math. Majorship na pinili ng PRC para sa mga katulad kong graduate ng computer science, mga non-education graduates. So, nung nalaman ko po ang negatibong resulta, ako po ay nagsulat ng isang tula na may pamagat na math. Yun ang aking pinakaunang tula at dyan ako nagsimula na magsulat ng mga tula. Nakapaglimbag na rin po ako ng 3 libro. Yung una, The Ashholes Daily Musings. For Filipinos, Poets are Asses. I am Dexter, their Ashholes Poet. Kindle edition po ito. Free. Ito ay mga free verse lang. Kasi nung dumating ako sa FPB, ito yung bit-bit ko. Wala pa akong alam ng mga forms. Natutunan ko na lang yung kina Sir Yesoben, Maestro Yesoben, kina Sir Adrian. Ang alam ko lang mga free verse poems. O yun ang bit-bit ko. Yung ibang forms, natutunan ko na lang along the way sa mga tips ni tips Sir nila YB, na binigay ni Maestro. Okay. Yes, so. Sinusubukan ko. Nakabuo dahil ginagaya ko yung sinusubukan ko lahat ng tips. Nakabuo ulit ako ng isa pang libro. Dahil doon sa mga tips nila na binigay. Grabe, no? Isang libro talaga. Almost 100 poems din yun. Ang title, Rustic Charm. So ito ang collection ng mga tula na may iba't ibang forma na natutunan ko sa FPB. Kina Maestro, Yesoben at Adrian at sa iba pa. Grabe. Ang dami na yon. Ang dami po. So, ituloy mo. Yung pangatlo, yung Stay at Home Dad na book, ito ay libro tungkol sa parenting at homeschooling. So far, yun pa lang naman po, 3 libro. Ito po ay available sa Amazon, sa Pokemon at sa Lulu. Available in paperback and electronic.
Siguro ano po, you are ano talaga destined to be a writer kasi ano nang kung yung blessing yun in disguise na hindi mo pagpasa sa ano ba sa DEX na kinuha mong exam, um, dahil kung pumasa ka doon malamang naging teacher ka. Ngayon isa ka ng writer, talagang published writer. Ganon. So ano, may ano ka pa ba rin, may kumbaga may tampo sa sarili na hindi ka naging successful sa exam na yon? Ay, hindi naman po kasi anytime naman yung licensure examination for teachers, ginagawa yan sa Pilipinas twice a year. So anytime pwede ako mag-exam. Pag nakapasa ako, automatic teacher na ako. Kailangan ko lang medyo yung foundation ko kasi sa mathematics medyo mahina dahil sa katamaran ko rin nung ako ay nag-aaral. So marami marami tayong guro ng teacher dito. Pwede ka nang magpaturo. Nandiyan si Miss Mir, nandiyan si Doktora Crispina Diego, mga ano yan may mga talagang math teacher yan talaga sila. Oo nga po. So pero pwede kang sige po. Pero siguro sa sunod kong baka makuha ko na. At least nakita ko lang kung paano yung proseso sa sa exam. Siguro magfo-focus lang ako sa math, makukuha ko na. Kasi yung iba yung iba naman yung sa professional education sa general education na part ng examinations, madali lang naman kasi ang pinaka-pundasyon ko, mahilig ako magbasa eh. So nung nag-take nga ako, hindi na ako nag-review. Talaga. So ano medyo, lang siguro talaga sa medyo oras short, na medyo short ako ng points sa mathematics talaga. Medyo short lang, kunting lang, hila lang. Opo. So parang nabanggit niyo sa amin one time na na before sa Singapore, nag-Australia din po kayo noon mag-asawa? Opo. Bali hindi ko matandaan yung taon. Sa Perth, Australia, walang time difference yan sa Pilipinas. Pareho lang. Na-assign kasi yung wife ko sa client din nila na naka-base sa Australia. Pag mga long-term assignment, pwedeng isawa yung spouse. Pero noon, ako pa lang kasi wala pa kaming anak. Actually, yung panganay ko si Neo, made in Australia. Kasi doon nasabi mo yon. Pero dito sa Pilipinas pinanganak. Pinanganak or sa doon Pilipinas. Din? Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas pinanganak. Kasi kinailangan lang yata na malamig yung panahon kaya nabuo. Medyo po kasi first time, so wala kaming kamag-anak doon, medyo takot yung asawa ko. Sabi niya sa Pilipinas na lang umuwi. Tapos yung law kasi sa Australia hindi katulad nung sa US na pag pinanganak ka kahit sa eroplano, automatic American citizen ka. So maraming mga benefits sana yon. Sa Australia hindi. So medyo may kamahalan pagdating sa hospital. So nag-decide kayo na dito na lang ipalabas yung bata. Opo. Pero tapos, from sa nangyari na yon, hindi na kayo nakabalik? Parang nag-Singapore na kayo diretso or bumalik pa kayo sa Australia? Hindi na po. Kasi mostly po kasi ang kliyente ng company ng asawa ko for lahat mga nasa abroad din. Depende sa team niya. Nung nailipat siya sa ibang team, naka-base naman sa UK, tapos Singapore. Actually, itong niya, ina-request siya ng client nila na Singapore-based. Pero ang pinaka-main nila sa UK. Kaya parang ang sunod na assignment siguro December or next year, early next year, baka pumunta naman kami ng UK. Ako, ang gandang buhay niyan.
'Di ba? Tapos Para ngayon, sa akin maganda kasi parang kayo kahit saan at tapos madala niyo ang mga anak niyo ayan kung lang pong saan kagandahan. kayo. Oo, Napakaganda kasi kung isipin mo, na-assign siya doon tapos maiwan ka lang sa Pilipinas, yun ang mahirap. Pero mahirap. kung tayo, kayo naman lahat, maganda yun. At saka iba-ibang place, yung Opo. culture, the more ka magkaroon ng ideya sa panulat. Kasi every place may different culture eh. Pwede mo yang gawang story, pwede mo yang gawang makakuha ka ng ibang-ibang diyan, ideya maggagawa ng poem mo kung saan kayo, 'di ba? Opo. So, po yung bago ka pa sa FPB, napansin namin kasi mag-enjoy kami kung nandyan kayo eh kasi sobra kaming matatawa, ang dami mong joke. Ah, Ayun, ano, joker ka ba talaga sa totoong buhay? Yun ang tanong ko. ay hindi naman po ano lang, inano ko lang iyon kasi pandemya, yung mental health ng mga members. Kasi lumalabas lang naman minsan sa comment nila, nakakaisip ako, dinudugtungan ko. Parang ano lang po, practical jokes, mga ganyan lang. Hindi yung ang iba kasing jokes yung mga dati ng mga gawa. Parang hindi naman siguro natural, pero minsan nakakaisip ako ng kaya Parang nagigisang witty. ang dali ng pick up eh. Parang ang dali mo makapatawa sa ibang tao. 'Yun ang napansin namin. Pero Spontaneous napansin ko lang. rin yung magmi-meeting tayo na kumbaga mag-usap tayo. Ay, akala ko si Sir Dex talagang madaldal to. Ah, Nakita ko nai, naman mahiyain din may, pala sa oh, personal. sa totoo po mahihain. Saka naiilang ako sa labas. Kasi mostly yung mga meetings natin sa labas. May mga padaan-daan na mga taga Oo, dito sa kasi compound sa namin. labas ang meeting, Opo. lumalabas ka dahil alam mo na yung Yung dalawang dalawa. anak mo medyo sabi mo makulets. Opo. So parang napansin ko lately, nakatulong din sa iyo ang kundi nag-celebrate, nagbubunyi ng buwan ng wika. Opo. Tapos, siyempre, hindi ka masyadong hindi ka masyado sa field na Tagalog, hindi ka Opo. masyadong Actually, fluent na gawa ng yung tula ng parang opo. parang binigay mo Mo, yung ah, authority nila ni Kira, ni Kures at saka ni mm, Jake. Parang nakabakasyon din ka. opo. Kumbaga, oo. So maganda nga po yung kasi unang-una talaga, siyempre gusto ko rin ma-expose sila. At least umalalay lang talaga ako nung nagsisimula tayo kasi kailangan. Ngayon, mas kailangan sila kasi unang-una may marami din akong pinagkakaabalahan maliban sa mga gawaing bahay sa pag-alaga ng dalawa. Ako na ngayon kasi yung house helper namin uuwi na ng Pilipinas. So ako lahat ng gawaing bahay ako na. Ikaw na lahat. Tapos yung ibang time ko rin napunta sa Toastmasters. Madalas kami magkaroon ng mga speeches. So kailangan ko mag-prepare, maghanda. Ayun Tama. po. Tama din na Oh. makapag-focus ka sa ginagawa mo ngayon. Kasi meron naman talagang maasahan din sa ngayon na Ay, ang mag-alaga. gagal. Saka ang gagaling naman po ang gagaling ng mga natin kasamahan sa FPB, Magagaling talaga sila sila lahat. Sir Jake, Grabe ang sila mga Cores. talento talaga. Lalo na yung mga video editing na yan. Video Ang ganda editing, ng grabe talaga. ang ganda. Para bang para bang napaka-professional ng dating sa FPB at maraming nagsabi na wala yun sa ibang grupo kahit international. Parang ganon. Sobrang Ang galing. nakakamangha
Kumbaga. So ano, nakita ko kasi sa mga post mo na meron kayong certificate sa Toastmaster. Ano po ba yun? Pwede mo bang ibahagi sa amin ano yung Toastmaster na Ah, yan? yung Toastmaster, isang international na organisasyon na ang layunin ay ah, map matulungan ang mga miyembro na maging effective communicator, competent communicator, saka pati yung leadership skills ma-develop. Marami siyang mga clubs sa buong mundo. Sa Pilipinas, marami ring ang tawag charters. Isang charter yung sinalihan ko, yung Pinoy Writers Toastmasters Club na pinamumunuan ni Ayo Gutierrez. Opo. Oh, So yun po. malaki talagang tulong. Opo. At Tapos saka si Miss marami, Ayo naman nandito din sa atin sa sa FPB eh. opo. Tapos marami siyang mga pathways na pwedeng kunin. Ang kinuha ko yung sa presentation mastery para Ah, yung maging magaling ako sa pagsasalita kasi yun ang kahinaan ko. doon Nakakapagsulat po. ako pero sa pagsasalita yun ang Mahit medyo ng weak points ko. So napakaganda talaga na bigyan mo rin ng oras, panahon, yung bagay na ikaw ay mahina na gusto kang uunlad doon. Opo. So sa tingin mo talaga nakatulong sa iyo ngayon? Ah, nakita ko po na unang-una yung aking fear of public speaking, yun ang pinakaunang na little by little na de-develop siya. Hindi pa hanggang ngayon medyo kinakabahan pa rin ako pag nagsasalita. Pero yung pinakauna na nag-speech ako, mas grabe. Yung nasundan siya, nung naging successful yung unang speech ko, parang ginanahan ako. Parang gusto ko maulit. Medyo nababawasan na po yung fear. So, So talagang nakakatulong po. nakakatulong talaga. Hindi naman yan madalian eh. Talagang i-practice talaga yan. Hindi pwedeng Opo. pag after na i-try mo, perfect ka na Opo. agad. Saka doon po nabubuhay po yung namin dahil sa feedback. May mag-evaluate sa iyo na member magbibigay ng feedback. Yun ang i-apply mo sa susunod na speech. Pag sinabi nilang gesture, facial expression, dapat makita nila yun sa susunod. Yan. Parang So mga ganun po. talagang ma-develop ka. At saka after that, maano pa ka, mapasok pa ka sa ibang bahagi na talagang kailangan ka magsalita, magagamit mo na talaga yun. Opo. Ganon. Yun ang napakaganda dyan. At saka ngayon, tingnan natin yung regarding sa pag parenting mo sa iyong dalawang anak. Saan ka ba nahihirapan? At saka ano ba ang challenge doon? Kasi siguro hindi lang naman ikaw nag-iisa sa FPB na ikaw ang nakatingin or nagbabantay ng naging yaya sa dalawa mong anak. So baka ma-share mo yung experience mo at baka pagbigay ka ng tips sa ibang ama din na ganun pareho sa iyo ang ginagawa. Okay po. Bali, ang ginagawa ko lang po kasi sa kanila, yung tinatawag na yung child-led approach. Kung ano yung gusto nila, anong hilig nila, yun lang po muna yung sinusundan ko. Kasi yung mga bata naman, yung paglaki nila, iba-ibang stages. Kumbaga sa avocado, lahat sila bumubunga, pero yung panahon na para pitasin sila, iba-iba. Yun ang challenge kung paano mo i-determine ng magulang kung kailan siya pipitasin. Pwede siyang pahinugin sa controlled environment, pero merong mauunang magiging brownish, merong mananatiling green. Pero hindi ibig sabihin na nauna ito naging brown, gifted ito. Ito naman huli.
mayroong disorder ito, hindi lahat sila pag nahinog sila sa tamang panahon nila, lahat sila ay masarap, masustansya. Ganun po. Parang ganun lang muna kasi yung mahirap kasi yung kung masyadong competitive yung mga bata sa panahon nila, pwedeng magkaroon sila ng ng trauma. Dito sa Singapore, mataas dati yung rate ng mga suicide incidents. Dahil masyadong competitive ang Singapore. Halos mga international na examinations, nagtatap sila. Pero yung negative side of it, tumaas yung rate ng suicidal incidents. Kasi para sigurong ganun, hindi nila matanggap na ang failure sa buhay. Parang ganun, sa sobra nilang lagi silang mataas. Opo. Ganun. So kailangan talaga ibigay natin sa kanila yung yung i-enjoy nila ang pagkabata nila kahit Opo. hindi sila masyadong kumbaga nag-excel, kailangan talaga Opo. natin silang intindihin, alagaan na kumbaga mayroong time na para sa kanila talaga na Opo. ma-develop sila ng insakto. Opo, kasi ang Ganun ang, po ba yun? ang learning naman ay hindi naman competition talaga eh. So kailangan yung ang mga nasa sa academe, iwasan na dapat yung comparisons, lalo na sa mga early childhood education. Mas maganda hayaan sila na on their own time, katulad ng avocado kung kailan sila mahihinog. Kasi once na mahinog sila, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na yun. Parang hindi mo sila i-force na mahinog. Opo, opo. Kasi Kasi alam mas ko, masarap. Sige yung po. prutas, pag nahinog siya, na hindi pinilit, mas masarap siya. Yes, tama. Parang ganun lang po. So, nakapagbigay talaga yan ng magandang aral. Hindi lang sa mga kabataan at saka yung magiging parents din sa huli. Hindi lang sa mga parents na ngayon. Kasi parang natin na hindi pwede na ang competition. Meron kasing school, iwan ko ba kung sa US yun. Basta may narinig lang ako na doon, hinayaan lang na mag-play lang ang kabataan, mag-play lang. Walang competition sa sino ang first honors dyan, second honors. Parang play lang para ma-develop talaga sila bilang bata. Opo. Meron ganun talaga, no? Basta nabasa ko lang yun. Ganun na rin ang direction ngayon ng Singapore. Na-realize nila yun. Ganun na ina-apply na rin nila yun. Ganun ang nila ngayon. Pero matagal na panahon din na nag-top na sila. Na-realize nila yun na ganun na yung direction ng Ministry of Education dito sa Singapore. Sana sundan Maganda ng Pilipinas. Kasi kung ikaw naman ay mahina talaga na klase, kung baga hindi ka mag-top sa inyong school, parang hindi ka mag-excel, parang feeling mo hindi ka kilala at saka nakakawala ng confidence, self-esteem ng isang bata na sila lang ang laging nasa stage, sila lang. Ako, mahina lang siguro talaga ako. Hanggang lumalaki siya, parang dala-dala niya na mahina lang talaga siya. Hindi katulad na ganong system na talagang walang competition. Tama po yan. Na pareho kami bata, pareho kaming nagle-learn, pero hindi nila nakita ba na talagang mahina sila, ito ang mga magagaling, parang maano na sila kung nasa sila, kung hindi sila makapag-honor, parang tinanggap na lang nila na hanggang diyan lang sila. Ganon. So magandang sistema din yan. Ewan ko ba kung ma-adapt yan dito sa Pilipinas, baka sa huli. So paano mo, Sir Dex, kino-control like yung mga anak mo na naglalaro sobra ng mga nag-game sobra, na mag-aaway dahil doon sa games? Paano mo ginagawa ng kasi nakatutok ka talaga eh. Paano mo kino-control sila? Actually, pag nag-aaway po sila, hinahayaan ko sila kasi gusto ko sila mismo ma-resolve nila yung conflict nila.
Ang Kahit galing, no? kahit nung nagsisimula pa lang sila maglakad, pag nadadapa, natutumba, basta alam ko naman na safe, hindi mahuhulog. Hinahayaan kong tumayo sa sariling paa. Kasi kailangan nila, makakatulong yun sa kanila pag laki nila. Ang ganda. Tumayo. May Ganun lang po may yung nakilala din ako na gano'n na ano, ng personal kong nakilala pero sandalian lang yun. Dinala ko niya, senior niya sa akin. Pero malalaki na yung mga anak niya na sabi niya, hinahayaan nilang mag-asawa na madapa yung mga anak nila or kung let's say magkamali, kasi mga malalaki na eh. Kasi doon sila matuto sa pagkakamali eh. So, Tama po. ang ganda, sabi ko, ang ganda naman ng mga ganong bagay na hayaan mo lang, total matuto lang sila doon. At saka less ang less ang stress mo rin kung lagi kang nakasunod, lagi kang pati ikaw makipag-away sa kanila, parang sobrang stressful din ang ginagawa mo as ang parent. pinaka-role lang ng magulang siguro yung mapanatili lang na safe sila, mabigyan sila ng safe environment. Tapos kung ano yung mga kailangan nila, may provide mo rin. Parang mga dots, maglalagay ka para sila yung magko-connect ng mga dots. Kung ano mga pangangailangan nila, i-provide mo. Parang Toys, o hayaan mo silang kung ano man, magka-learn talaga. sila mismo madidiscover nila yan on their own. Kasi ang mga bata, masyadong, lalo na mga preschoolers, inquisitive sila, masyadong matanong. So, yan ang isa sa problema sa Pilipinas. Ang science na subject sa Pilipinas nagsisimula sa grade 3. Pero yung napakagandang introduction nakita ko dito sa Singapore, yung science, nasa preschool pa lang na-introduce na. Kasi yan yung panahon na napaka-inquisitive ng mga bata. Napaka-curious nila. So, mas maganda ma-introduce ng ganong stage yung mga bata. Sana Kasi ganun din ang gawin. sobrang napaka ang pangingisip pa nila doon. Doon sila magpo-form talaga. Opo. Doon na stage na 'yun. Hindi ko alam Sir Dex kasi 'di ba nang sinabi kong interviewin kita, sabi ko gusto mo bang malaman ang itatanong ko? Sabi mo hindi, spontaneous lang kasi nakakaba yung kung alam ko ang mga Opo. tanong. So ang ginawa ko rin, hindi lang din ako nag-prepare ng tanong kasi gusto ko rin Okay lang po. spontaneous. Kasi Okay lang po. nang gusto ko galing lang sa iyo ang kukunin kong mga tanong. So, napakagandang topic na to na napag-usapan natin ang parenthood kasi dito sa FPB, ang daming mga parents na kumbaga nahihirapan sila. Kahit matatanda na sila, nahihirapan sila kung paano nila i-manage or ang pagka-parent nila, kung paano nila i-guide yung mga anak nila. So, from your end na-share mo sa amin yung ginagawa mo bilang isang parent na nakatutok, parang napakalaking bagay din sa amin at marami kaming nakukuha. So ano pa ba ang Tungkol naman po. po sa buwan ng wika, kami nga sa Toastmasters sa August 28 yung isang meeting namin gagawin namin sa wikang Filipino. Talaga? Opo. Maganda. Oo, maganda 'yon. Pero ako kasi may strong stand ako sa marunong ako managalog pero may strong stand ako. Binabatikos ko yung komisyon ng wika. Kasi may dalawang uri po ng tagapagtanggol ng wika. Yung una ay Tagalog-centric na kung saan si Manuel L. Quezon, yung ama ng wikang pambansa, ay puwersa tayo na ginamit lang na Filipino language, pero Tagalog talaga eh. Ang tinuturo sa mga schools, Tagalog eh. Yung pangalawa po, kasama ako doon, pero hindi ako makapagsalita sa kanila. Ngunit ang definition ko ng wikang Pilipino ay kasama ang pangrehiyong wika. Ito yung nababagay mismo sa team ngayon. Kasama ang panrehiyong wika ng pag-aaral, kasabay ng mga paksa sa kanilang lokal na panitikan,
kultura at sining. So yung mga regional languages and dialects kasama yun. Kasi ang Pilipinas ay isinaalang-alang bilang isang bansang multilingual. Inilista siya ng ethnologue. Ito yung organization na nagko-compile ng mga lahat ng mga buhay na lingwahe sa buong mundo. Ang Pilipinas ay mayroong 187 na individual. Ang dami. 187 sa 187 may 175 na katutubong wika. Kabilang dito yung pamilyang wika ng Malayo-Polynesian. Ito yung subgroup ng tinatawag na Austronesian. Maraming millions ang mga nagsasalita ng ganito. So naniniwala po ako na ang multilingualism ay isang kalakasan. Dapat mayroong 2 elective sa wika na kinakailangan sa senior high school o sa kolehiyo na sa palagay ko isang wika sa Pilipinas at isa ring wika na banyaga. Tulad ng para sa wikang banyaga marahil Chinese, Spanish, French, Arab, Yes. Japanese, o sige na nga Korean kasi yan yung mga mahilig sa ano. Yung pangatlo po, yung tagapagtanggal ng wika. Anong tagapagtanggal? Ano bang ibig sabihin yan? Kasi yung dalawang tagapagtanggol, Manila Tagalog centric, yung pangalawa kasama yung mga regional languages. Tagapagtanggal, tinanggal lang talaga totally yung Tagalog sa curriculum sa kolehiyo. Tanggalin. So sa tingin mo ba'y tama yan? Yan po, yan ang hindi maganda. Yan ang di maganda. Kasi hindi ako kontra sa wikang Filipino dahil ako ay isa ring Pilipino. Na katulad ninyo sa FPB, hindi ako sumasang-ayon tungkol sa kasalukuyang Filipino subject o paksa dahil limitado talaga sa Tagalog lamang na tinuturo simula nung ako ay elementarya hanggang kolehiyo. Ang nasa isip ko na wikang Filipino ay halo-halong katutubong wika at dialekto ng buong bansa. Yun ang para sa aking Filipino. Yun ang definition ko. So, kaya lang pag nagsasalita ako tungkol dito, ang parang impression sa akin ay hindi nationalist, hindi patriot. Hindi po dapat nating pinasisinungalingan ang pagmamahal sa bayan ng mga taong may ibang opinyon ukol sa Filipino. Dahil hindi po dapat natin akusahan sila ng paghahating puso o paghahating katapatan sa bandang amin sa Luzon, sa Timog Luzon at sa Kanluran. Yun po. Hindi rin po dapat nating akusahan yung mga Inglesero na kawalang malasakit sa lupang kinagisnan. Kasi kahit sa Metro Manila po, Taglish po ang language. Kami po ay merong bahay sa Cavite. Minsan ay kumuha ako ng karpentero na mag-ayos ng aming bahay. Sabi sa akin, pakiabot naman ng concrete nail. So parang, kuya, pakiabot naman ng concrete nail. So may English talaga. Hindi na siya maiiwasan kasi nung bumili ako sa tindahan, sabi nung Bulaken niya, pabili po ng noodles. English pa rin. Yun po. Yan po, yan pong mga ganong akusasyon ay siyang naghahati sa sambayan ng pinag-isa lamang ng kasaysayang kolonyal at post-kolonyal. So, yun po talagang wika natin. Tama yan po yung stand ko pagdating sa Pero sa akin naman po, bilang Pilipino kung saan man tayo komportable sa mga salita, it could be sa English man or sa regional na dialect like Cebuano, Hiligaynon, Karaya, Ilocano, or Filipino man, magaling ka. Ang importante ang puso sa isang Pilipino .
Hindi naman basihan yung mga wika na ginagamit mo, Opo. yun ang ano, makita mo na ikaw ay Pilipino. Yung mga traits natin bilang Pilipino na ang ipakita natin talaga sa ating ano, kapwa Pilipino at sa ibang ano, sa ibang mga lahi. Yun talaga ang importante talaga. Kasi ang madalas nga naririnig ko pag mga ganitong pinag-uusapan, ang madalas na lang gawing argument yung ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Na sinasabi nila si So Rizal pero hindi sang-ayon ka ba doon? pero hindi yata siya ang origin ng yun. Nalimutan ko lang yung pangalan. Mukhang si Rizal po ay napakahusay sa 22 languages. Hebreo, Filipino, Ilocano, Visayan, Sabahanon, Chinese, Latin, Spanish, Greek, English, French, German, Arab, Malay, Sanskrit, Japanese. Napakaraming alam. Portuguese, Russo, napakaraming alam ni Rizal. So, siguro kung buhay siya ngayon, baka nag-enroll yun ng Korean elective sa koleyo. Kaya yung multilingualism, kalakasan po yan. Hindi siya, ibig sabihin, nabawasan ang iyong nationalism. Tama. Oo. Hindi. Kasi kung Pilipino ka, Pilipino ang puso mo. Opo, yun po yung Hindi ang yun point ko. basihan yung ano ang Oo. sinasalita mo. Talagang advantage lang kung marunong kang mag-English. Oo. Advantage Kasi- lang kung marunong ka sa mga dialect sa iba't ibang ano rehiyon natin sa Pilipinas kasi madali kang maka-communicate kasi ang lingwahe po ay isang communication. Opo. So kaya meron tayong kung hindi tayo magkaintindihan so magtagalog na lang tayo kasi Cebuano ka, ako naman ay Ilonggo or Ilocano, so meron tayong Tagalog. So Kasi- pero ang masihan talaga yung laman sa puso mo kung paano Tama po natin yun. i-communicate. Yun Kasi sa po. panahon po ngayon, yung tinatawag na lingua franca, yung English talaga. Pagdating sa business, globalization, transact ka sa ibang ibang parte ng mundo. Sa wikang English ginagawa 'yon. So, nung panahon, matagal na panahon ang language noon, yung Greek, napalitan ng English ngayon. O malay natin sa mga susunod, Chinese na or Filipino na. So, yun na ang ating lingua franca. Dito sa Singapore po, kasi ang multicultural din ng Singapore, mayroong Malay, binubuo ng Malay, Chinese, Indians. So, wala silang, ang ginagamit nilang medium of instruction sa school, English. Pwede namang, pwede namang sa Chinese napakarami, mayroong tinatawag na Mandarin. Maraming klase. Pero ang nasa isip nila, practical sila, lahat ng mga materials sa education na available sa internet ay nasa wikang English. So yun ang instruction nila. Sa atin lang naman, may uso yung mga pambansa. Kasi hindi ibig sabihin na may isang wika, siya yung magbumubuo ng isang bansa para mapag-isa. Hindi ibig sabihin na gano'n. Kasi ang Singapore mismo, ang isang patunay na English ang medium of instruction nila, pero ang mga races na bumubuo sa kanila, mayroong Malay, mayroong Indians, mayroong Chinese. Ginamit lang nila yung English bilang medium of instruction sa school dahil ito ang pinaka-practical. Lahat ng materials na available sa internet ay nasa wikang English. Sa Pilipinas, napakaraming pambansang bayani, Rizal. Pwede namang sa ibang lugar kasi, mga bayani, ang tawag sa kanila mga bayani lang. Pwede namang mga bayaning Pilipino. Kasama si Rizal, Bonifacio, Luna. Kasi parang nagiging superior, it makes one superior over the other. Kaya nagkakaroon ng debate. Lahat na lang may pambansa, pambansang hayop, kalabaw, pambansang prutas, pambansang bulaklak, sampagita, halos lahat na lang may pambansa.
Tapos ngayon parang gagawin yung adobo yata, meron na ring ano, pambansang ulam siya, tapos may standard. Pag hindi nasunod, di ko alam kung anong magiging punishment. Parang hindi, yung ganon na mga hindi practical, siguro yun ang kailangan maano ng Pilipinas. Yung mindset kasi natin masyadong, okay, nationalistic tayo, pero parang yung iba hindi siya practical. Kahit Parang sa amin sa merong Bicol, mali. may, So may mali dapat talaga. 'yun, merong mali. So dapat Sa, 'yan sa Bicol kumbaga, po, regionalistic masyado. Nung election, may isang party list na ginamit lang yung word na Bicol. Yun ang mga binoto, pero hindi naman talaga yung ako Bicol, parang ganoon. Pero yung mga agenda hindi naman talaga para kalahatan. sa kalahatan, sa ano. Basta ginamit lang nila yun. O Pinoy, yun ang pinapatronize natin. Parang sa logic, yan ang kulang sa atin. Tapos masyado tayong emotional. Yun lang po ang nakikita ko na, kasi marami na rin ako napuntahang ibang bansa, uh, Australia, dito sa Singapore. Nako-compare ko yung sa discipline, iba talaga. Siguro ang mga ganong mga bagay lang kailangan natin. Yun lang po yung ano ko. Yung sa wikang pambansa, lahat naman po yan, pati Tagalog, siyempre mahal ko rin yan. Kaya lang, nadi-displace lang kasi yung ibang regional languages, yung mga katutubong salita. Kasi ang totoo po talaga, sinasabi lang na Filipino language. Pero Tagalog talaga, Tagalog lang. Kaya ako mismo, hirap ako magsulat sa wikang Bicol. Although marunong ako magsalita. Kasi hindi ko nakasanayan. Kasi simula nung nag-aral kami, walang ganon. Simula elementary hanggang college, Tagalog talaga, English, Tagalog. Yun lang po. So napakaganda, napakaganda. At least lumalawak yung kaalaman natin tungkol sa ano ba ang pagiging talagang Pilipino. Ito ba'y basihan sa wika natin or ito ba'y basihan sa mga attitude or traits natin as a Filipino. At saka maganda rin na kumbaga marunong tayong i-broaden natin yung minds natin na regarding sa hindi natin ilimit lang sa unang kultura na binasihan natin kasi pwede pa tayong lumalago, marami pa tayong ma-share sa bawat isa. So, yun, sabi mo yung natutunan mo sa Australia at saka natutunan mo sa Singapore na merong kaibahan, pwede yan maibahagi mo ma-impart mo kung ito ay makapaglago sa ating kultura at makorek yung ibang merong mali, bakit naman mag-stick tayo na dito lang tayo, di ba? So, yun ang mga magagandang naitatampo na ibabahagi mo dito sa panayam na ito. Kasi hindi ko akalain na ang ating usapan ay mapunta sa parenting, mapunta sa ating wikain, sa pagbunyi natin sa wikang Pilipino at marami pa tayong dapat talaga malaman. So, ang maganda ay open tayo sa lahat, open tayo matuto, open tayo lumago, 'yun. So, ano po ba ang maibahagi mo or sa tingin mo alam ko naman nag-i-enjoy ka talaga sa FPB. Ano bang mensahe mo sa kasamahan mo na tagapangasiwa or tagapamagitan sa FPB at saka sa mga bagong salta, mga magagaling na mga bagong membro na parang hindi pa natin nakilala pero ang gagaling nila kasi dumadami tayo, maraming batch so na lumalabas na napakagaling nila. Ano bang mensahe mo sa kanila? Excited po ako na makilala yung mga bagong membro, matuto sa kanila kasi lahat tayo ay natututo sa bawat isa. So, kahit yung ibang mga siguro eksperto na, meron din siguro silang alam na mayroon tayong alam na hindi nila alam. So,
lahat talaga mas maganda kung open na matuto. Kasi ang sabi nga, ang pinakamalaking room daw sa buong mundo ay ang room for improvement. Maganda Yun yan, po. maganda yan. So marami din tayong bagay na hindi natin alam pero ang mga bago Tama po. pala ay maraming Alam alam nila. na pwede Opo. nilang maibahagi sa atin. Opo. So ano pa po, Sir Dex? Bali, yun po, yung sa kasalukuyan kasi na ano ko rin sa sentiments na Maestro Yasoben, ni na Sir Chris, yung level ng ano natin, yung maturity ng grupo, parang base sa kanilang obserbasyon, yung usual na uh, awesome poem, superb poem, parang hindi masyado siya nakakatulong. So, kung may konting feedback para talaga matuto. Kasi kahit sa Toastmasters, ginagawa po yun. Okay. Hindi lang sa simpleng hindi lang sa simpleng beautiful, awesome. Maganda siya kasi na-inspire yung poet. Pero kung sa improvement, mas maganda na yung pag naging lifestyle na kasi, parang hindi ito take personally. Pero siyempre, kailangan Maganda yan. yung Gusto approach ko na ginawa ko yan. kay pero mas maganda rin na sabihin talaga yung ano muna, ano ba isang piece, ito yung dito siya nag-excel, ito isa-cite kung ano yun, tapos kung bakit, tapos ito naman yung kailangan niya pang i-improve. Ganun lang po siguro. Kasi kung ano po, kung beautiful ang sabihin nito, ang ganda nito, para ba Hanggang pwede dulo rin lang. hindi natin nabasa yon, sinabi lang natin maganda Opo. pero kung binasa mo talaga, basahin mo talaga, pwede kang mag-comment about sa ang linya na gusto mo i-correct, ganon. Ano yung beautiful doon? At least kung magsa-cite ka, maganda para mas yan. maganda po Hindi hanggang dyan lang. Opo. Meaning na siguro, pauna din natin as magbabasa ng kanilang tula na talagang marunong tayo kung saan sila gusto i-improve at saan ka sobrang gusto ang linya niya. Ganon. Sa tingin ko, May sa tingin nakuha ko po, ako. Kailangan lang ng oras talaga. Kasi basahin mo talaga lahat para makapagbigay ka ng tamang komento or tamang kritiko. So ano pa po? Sa mga kasamahan mo like nila ni Cores, ni Jake, ni Kira at iba pang mga kasamahan mong mga administrator like ni Maestro Yeso, ano masabi mo sa kanila? Sir Napoleon na talagang kung nakita mo na in-interview ko siya, mention talaga ang pangalan mo. Hindi ko po napanood pa. Ipanoorin mo kasi na-mention niya ang pangalan mo. Sige po. Bali, sa kanila po, kasi sila talaga yung mga natural poets eh. Sina Curis, sina Sir Maestro Yesoben, sina Sir Napoleon, sina Jake. Sila talaga yung mga natural poets. Ako, dito na lang ako natuto sa Sa FPB na lang. FPB. Although nagsusulat-sulat din ako, kasi ang pagdating naman sa writing, naging proficient ako sa technical writing dahil sa trabaho ko. Yung sa ISO standards, nagsusulat kami ng mga systems, mga procedures. Pero malaki ang kaibahan niya sa creative writing. Sa creative writing naman, mahilig din ako magsulat, pero hindi ko binabahagi sa iba nung una. Pag nagbasa ako ng newspaper, may isang column na hindi ko nagustuhan, hindi ako satisfied, maggagawa ako ng sarili kong version. Nagsusulat ako. Yung mga poems ko na una, sinusulat ko, pinupost ko lang. Minsan, hindi ko pinapublic kasi nahihiya ako. Kulang ka ng tiwala sa sarili kung magustuhan ba sa mga magbabasa. Nung nakapag-join ako sa FPB, saka sa ibang group, nung nakapag-share ako ng poem na na-appreciate naman nila, parang nagugustuhan naman pala nila. Doon na nag-start na. Tama, talaga kailangan talaga natin ang feedback eh. Opo.
Yun At lang naman saka po. sige, patuloy mo po. Sa mga kasamahan sa admins, moderators sa FPB, ah saludo po ako sa kanila kasi sila po talaga yung mga natural na poets mostly sa kanila. Ituloy lang nila yung kasi isa lang naman yung goal natin na yung mapag-isa. Nagpapasalamat nga po ako dahil itinatag niyo talaga yung FPB. At least nagkaroon tayo ng channel, lahat ng Filipino na may pupuntahan tayo. Kaya ang i-envision ko ang FPB, darating yung time na siya yung magiging one stop, nandun lahat. Magpo-post ng tula. Kung yung sa mga bago naman, yung gusto magpa-critic, may magtutulong din, may mag-educate, merong nagre-recite ng poem na spoken poetry. Parang nandun na lahat. Tapos ang kagandahan niya, hindi lang siya limited sa mga Filipino, kundi international. At least nakikilala ng ang Filipino na ibabalik na ulit. Kasi dati naman talaga, kaya nga may balagtasan, mahilig tayo sa ganyan, pero medyo nakakalungkot lang kasi medyo na wala yung focus ng government pagdating sa literature. Yun lang naman po. Kaya napakaganda po. Parang nare-revive niyo po yung Philippine literature. Tama, Tapos tama. yung may mga issues na may address siya sa panahon ngayon. Completely ma-define siya ng PKB. Na ano natin, yung mga paglulumbay dahil sa mga pangyayari, na-correct natin yun. Kumbaga nag-twist tayo sa ibang bagay na talagang makabuluhan din kasi napayaman natin ang ating wika, napayaman natin ang ating talento at marami pang napayaman natin. At saka yung mga taong nagmumukmuk lang para bang meron silang naangkin na talento na hindi nagamit na nila ngayon. At saka kasi sa hindi pa alam, sa karamihan na ikaw talaga ang binibigyan ko ng kumbaga nasa iyo ang responsibility sa pag-post ng mga pa-contest, di ba ikaw talaga yon. So yung mga nagre-refer sa akin, sinasabi ko sa kanila na i-refer niyo muna kay Sir Dex siya ang may talagang alam diyan kung baga ikaw ang nag-evaluate na okay ba to, kailangan ba natin tong ipa-contest. Yun ang respeto ko sa iyo bilang nagma-manage diyan. Ikaw ang nagma-manage doon sa mga posting. So at saka ang laki din ng tiwala mo kina Kuris, Kira, ni Jake na talaga sila. Maalagaan nila 'yon. Sinabi ko nga kay Eureka na pag-announce ng pagbigay ng mga awards, pwede na sila para at least ma-expose na sila kasi napakagaling ng mga kasamahan natin. Napakagaling talaga. Parang sila happy talaga na isa sila sa mga gumagawa na mabuo itong pagpaganda natin sa Filipino Poets and Blossoms. So salamat talaga Sir Dex. Kung baka mayroon pa kang sasabihin? Magpapasalamat lang po ako dahil ako ay naging bahagi din ng FPB. Pero darating din talaga ang point na medyo baka maging inactive ako dahil sa mga personal na bagay, sa mga gawaing bahay, sa pag-alaga ng bata. Kasi ngayong buwan ako na lahat. Pero nandiyan lang po yung suporta ko pag may time. Papasyal ako dun sa GC natin. Pag naglalaro sa lalag, yun ang time na pag nagme-message ako sa GC, busy yung dalawa. Kaya nga, nakita ko nandyan ka kanina, kaya ako nagbabadali din na mag-prepare para Pero sa... at least yung mga sinimulan kong mga pagpo-post ko ng mga contest, mga prompts, alam ko kayang-kayang ituloy. Napakarami nila, mas marami magagandang concepts pa na darating.
Pero malaking tiwala ko sa mga kasamahan natin. Pero hanggang kailan ang PBB? Hanggang nandyan ang FPB, nandyan pa rin kayo. Aktibo man Opo, kayo o hindi, naintindihan namin kasi nga meron kang ibang inaalagaan, may mga anak ka at saka mga personal mo at saka meron pa kang sa health issue mo din. Once in a while po magpo-post ako pag nakagawa. Medyo isang challenge din para sa akin yung panahon na gumawa ng tula. Hindi katulad ng dati, halos araw-araw nakakadalawa, tatlo, apat na ako. Ngayon, hirap akong bumuo ng dahil sa daming mga pinagkakaabalahan din. Basta pag yun na talaga yung passion natin. Yes. Hindi yun mawawala kahit may oras talaga. Kung may passion ka, talagang lalabas yan. Gustong-gusto mo talagang ipalabas yan. Kung nasa puso mo na magsulat ka na magsulat. Kahit magpahinga ka pa, magsulat ka pa rin. So, ganun po yun. So, maraming salamat kasi alam kong meron pa kang gagawin. Salamat sa oras mo at salamat sa pagbigay mo ng magandang naibahagi mo regarding sa parenthood, sa mga pang naibahagi mo sa mga mensahe mo alang-alang sa mga kabataan na manunula at sa mga kasamahan mo sa natagapangasiwa sa FPB. So, magandang umaga ulit. Anong oras ba dyan sa Singapore ngayon? Parehas lang po. Parehas lang po. So, medyo kukunin mo na sila si Toby at si Mayo ngayon mamaya. So, salamat ulit sa oras at magandang umaga po. Maraming salamat din po.